Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tila ata nag-aalmusal ng kabubuhan itong si Sara Duterte sa kanyang mga pinagsasabi ngayon. Ano po ang ibig kong sabihin, mga kabunyog? Dahil nabalita lang po ngayon na tinanggal na po si Sara Duterte sa National Security Council ng Pilipinas, kasama sina Digong at iba pang mga dating naging presidente ng Pilipinas tulad ni Erap at Gloria. Tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang vice-presidente at mga dating pangulo bilang miyembro ng National Security Council. Alinsunod ito sa pinirmahang executive order ni PBBM para sa reorganization ng NSC. Ibig sabihin, hindi na parte ng panel ng NSC sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, hindi naman daw naaangkop ang responsibilidad ng NSC sa vice. Layon daw nitong panatilihing resilient national security institution ang NSC at para masigurong poprotektahan ng mga miyembro nito ang seguridad at soberanya ng bansa. Anyway, bago muna po tayo pumunta sa sinabi ni Sara Duterte, panoorin na muna natin itong paliwanag ni Idlinggaw kung ano ang National Security Council at ano ang mandato nito. Panoorin po natin ito, mga kabunyog. Ang tanong po ng ilan, kasama pa talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EO No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang giyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa National Defense. Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political, at pati po economic, social, and educational, basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga miyembro nito, ang Presidente bilang Chairman ng NSC, ang Vice Presidente at ilang piling miyembro ng Gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismo nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ang membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya.
Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutuusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maaaring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So, sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipaabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag dito ni Edlingao na kung ano ang national security at ano ang mandato nito. Ngayon balik po tayo sa mga sinabi ni Sara Duterte. Na kung bakit nasabi ko po na nag-almusal ng kabobohan itong si Sara, ito mga kabunyog. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting. Whichever is applicable. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Sara. Dito mga kabunyog, nagtatanong si Sara kung bakit hindi nakasali ang Vice President sa National Security Council. Ang bobo talaga ng tanong niya. Hay naku Sara, may amnesia ka ba? Malamang. Tinanggal ka, bantaan mo ba naman ang buhay ng ating presidente? Ngayon magtataka ka kung bakit ka tinanggal. Hay nako, kahit ordinaryong mamamayan, magigets kung bakit. Ikaw na may pinag-aralan, nag-abogado at naging Vice President, hindi magets, nasaan ba ang utak mo? Nasa paa mo? Hay naku. Sara, para kang wala dito sa mundo. Ito Sara, para maalala mo, yung ginawa mo, na ang dahilan kung bakit ka tinanggal sa National Security Council. Ito, panoorin mo ito Sara. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan Sara, naalala mo na. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ka tinanggal sa National Security Council. Ni Marcos Jr., kaya nga tinawag na national security, ibig sabihin, pang national security ang pinag-uusapan dito. Paano ka magiging isang karapat-dapat na miyembro nito kung ikaw mismo ay isang banta sa seguridad ng pinuno ng ating bansa na si Marcos Jr., diba? Anyway yan po mga kabunyog ang ibig kong sabihin na nag-almusal ng kabobohan si Sara. Dahil sa kanyang mga tanong na kung bakit siya tinanggal, nakakabobo lang mga kabunyog. Hindi ka talaga bagay dyan sa iyong pwesto. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.